What is up mga bossing? It's another episode. Tagal nating absent. Anyway, ngayon mga bossing, pauwi tayo ng Cubao. Galing tayo ng SM Aura. Paggawa tayo ng camera. So habang pauwi, medyo kwentuhan muna tayo. Alright? So ang pagkukwentuhan natin ngayon mga boss is itong parating na ang nagbabalik pala na NCAP. So dun sa mga hindi nakakaalam, yung NCAP nga pala is yun yung sistema, isang sistema or bagong sistema. So dami ng paliwanag. Bagong sistema ni MMDA kung saan mga high-tech na CCTV na po ang magiging daan nila para manghuli ng mga violators. Naku po. So sa iba't ibang bansa, actually yan na yung ginagamit nila. Particular dito sa what happened here. Okay. Particular dito sa UAE. Yan, naging effective sa kanila yung sistema na yon. Na-witness ko yun before nung dun pa ako nagtatrabaho. Nice. Kaso ibang usapan naman yan, ibang usapan naman dito sa Pinas. Kasi dito sa Pilipinas is maraming sasakyan, bukod doon masisikip ang mga kalsada, particular dito sa Metro Manila. So syempre hati ang opinion dyan ng Madlang Pips. Actually 2022 pa po nagsimula yung NCAP mga boss. Then mga ilang buwan lang pina-stop din yan. Gawa nga ng daming nasilip na butas. Ang daming mga kailangan pang i-improve. Katulad kunyari ng mga ibang nagko-complain, maraming mga motorista, maraming mga nagko-complain na motorista, ang daming nagrereklamo kasi nga parang hindi ganun kaayos yung sistema nila. Katulad na lang ng bentahan ng motor o kaya ng sasakyan. Ganito. Yung motor o yung sasakyan binenta. Pagkabenta, gamit na ni second owner yung sasakyan. Ngayon, nung nagkaroon ng violation si second owner, yung violation napunta kay first owner. Aray ko! Si first owner ngayon kinokontak ng LTO at pinadalan ng violation notice. Ganun talaga pag may mga changes, at nagiging hati ang opinion ng ating mga kababayan, ng ating kabayan. Yan, hati ang opinion niya, syempre. Kadalasan kasi pag may mga bagong batas na ganyan or may mga changes sa isang bansa, particular dito sa Pilipinas, kapag hindi sa'yo papabor yung batas, syempre against ka dun. So sino nga ba yung mga pabor dito sa NCAP na to? So itong mga sasabihin ko is based lang po sa aking sariling opinion. So isa sa mga papaboran nitong NCAP na to is syempre yung mga law abiding citizen. Walang kahirap-hirap sa kanila yan, kasi mga talagang sadya silang masunurin. Then next dyan mga bossing is yung mga new driver, mapa 4-wheel man yan o motorcycle. Sama ko na dyan yung mga lady driver. Kadalasan kasi sa pagkakaalam ko, dahil new driver din ako, 4-wheel, ang new driver po is naka-stay lang yan sa isang lane. So ngayon, kahit solid lane, minsan parang yung mga ibang driver nakakat sila. Kaya sabi ko na papabor nga sa kanila itong NCAP, at least may nakabantay na kung sakaling ikat man sila, at magdadalawang isip na rin yung kung sakaling violator, magdadalawang isip ng gumawa ng ganun, kasi nga meron na tayong mga nakabantay na CCTV. So kung ikaw pabor ka dito sa NCAP na to, i-comment down mo lang dyan sa comment section. So kung ako naman tatanungin, sa akin pabor ako dito sa NCAP na to. Aray ko! Dito sa contact apprehension. So pabor sa akin to. Mahuli man ako o hindi,
Kasi minsan bad trip na rin kasi ako eh, lalo na pagka 4-wheel yung dala ko. Tapos minsan nasa solid lane ka, minsan talaga ikakat ka eh, lalo na yung mga malalaking sasakyan. Oh my God! Minsan gugulat ka na lang, nakakatakot ka sabay. Uy, traffic. Siyempre kung merong mga pabor dito sa NCAP na to o dito sa no contact apprehension, siyempre meron din mga hindi pabor dyan. So based sa aking opinion, sino-sino ba sila? Unahin ko na dyan yung mga kaskasero na ginagawang racetrack yung kalsada. Aray ko! Kadalasan sa kanila rider. Minsan sila pa yung mga walang helmet, minsan sila pa yung mga nakatsinelas. Ngayon medyo magdadalawang isip na sila. Sunod dyan mga bossing is yung mga namamasada na nag-aagawan sa pasahero. Sila yung lubos na nagre-reklamo dito sa NCAP na to. Syempre minsan pagka talagang agawan na ng pasahero, lalo na dyan sa Commonwealth, dyan madalas ako makakita dyan eh, ng agawan nung time na doon pa ako nakatira, nagko-commute ako, mapa bus, mapa jeep, nag-aagawan sila ng pasahero. So hindi na nila alintana kung may batas pa ba o wala. So ngayon magdadalawang isip na sila. So tingin ko sila yung mga hindi pabor. Tapos sunod yan yung mga courier. Yan yung mga courier natin nagmamadali, kahit na red light tuloy-tuloy lang sila. Kahit na may sign na nakalagay na no right turn on the red signal, diretso pa rin sila kasi nga nagmamadali sila. So hindi ko naman alam kung ano talaga yung particular na rason nila. Then yung iba pa, sige pa. So iba pa dyan mga bossing is yung mga MC taxi. So madalas tayo makakita nyan, lalo na yung mga nasa EDSA na pumapasok sa bus lane. So sila yung mga tingin ko na hindi papabot dyan sa NCAP na yan. Nanonood din ako minsan ng ng mga interview nila. Kadalasan nilang dahilan is yung pahirap daw yung NCAP na yan. Isa daw tong pahirap. Well, sa ngayon yung comment na yon na pahirap is tingin ko pasok pa yon, kasi nga yung panuntunan ngayon ng NCAP is hindi pa ganun kaganda o hindi pa ganun kaayos. Kaya yung mga comment na pahirap, pwede pumasok yan. Pero pag ang NCAP o yung no contact apprehension is naiayos na nila into 100%, wala na silang choice. Kapag maayos na yung batas na yan, ito katulad nito ginagawa ko, nandito ngayon ako sa bike lane. So hindi na to pwede sa mga susunod. Kapag nagsimula na yung no contact apprehension, so sinusulit na lang natin tong bike lane na to. Kasi tignan mo nga naman, kung tayo pipila tayo dyan sa mga sasakyan na yan, di mas lalong mahaba yung traffic. Dito wala naman masyadong dumadaan. Pwede naman tayo magbigayan na lang dito. Pero ewan ko kung paano nila susolusyonan to. Ayun, kita mo sa dami ng sasakyan, pero meron pa rin. Ayun, nakapila sila. So pila rin tayo. Yun nga, pagka okay na to, 100% na maayos na itong NCAP or nagawa na nila, wala na tayong choice, susunod na lang tayo. So kung ayaw natin na mag penalty or ayaw nating magbayad ng violation, sunod tayo sa tama.
huwag tayong gagawa ng violation. Kung wala tayong pambayad, mas lalo na huwag tayong gagawa ng violation. Ngayon, kung ayaw natin mahirapan or ayaw natin magmulta, huwag tayong gagawa ng violation. So may magsasabi dyan na yung NCAP isa wala naman daw yan sa iba kasi yung mga pabor dyan isa may pambayad naman. Hindi naman siguro. Siguro gusto lang din nila siguro yung NCAP gaya ko isa because po na baka gusto lang din nila ng safe na travel from point A to B. Gusto lang nila yung safety sila na makakarating. Unlike kapag kasi dito kasi sa lalo na dito sa EDSA kadalasan kapag walang bantay, alam naman natin, aminado naman tayo na yung pagiging kamote side natin talagang minsan umiiral din talaga. At least ngayon na may mga camera na nagbabantay 24/7, siguro naman titino na tayo. Yung mga enforcer, base sa mga napapanood kong balita, nandiyan pa rin daw sila. Siguro nandun sila sa mga lugar na walang CCTV. So ganun pa rin. Step by step siguro ang gagawin nila. So Lunes na yan mga bossing. So today po is Friday, March 26 po mag-start yan. So bilang na maliligayang araw nating mga kamote. Aray ko. So until here na lang mga bossing. Salamat po sa pagsama. Dito na po tayo sa EDSA. Malapit na rin po ako dun sa akin pupuntahan. Ingat po tayo sa lahat ng oras. And don't forget to subscribe to my channel. Alright, right safe po sa lahat.